Mga idol, sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra dito sa Hornets, no, ang ganda na pinakita ng Lakers. Pag-usapan na rin natin ang dapat ngayong big man nila, no, na-cancel trade na si Mark Williams. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Tignan muna natin yung ginawang overhead pass nga po, no, dito nga si Luka Doncic, dito nga po kay LeBron James. Well, ang galing, no, sa court ng kalaban, ang layo ng pagkapasa. Alam niyo mga kaibigan, si Luka talaga mahilig sa mga ganyan, no? Yung mga unexpected or mga fancy pass na talagang hindi mabasa ng kalaban. Napakabihira po. Actually, yung mga player na gumagawa ng ganyan, no? Bilang na bilang po talaga sa NBA. At isa na doon si Luka. Hindi nasasayang yung mga pasa niya mga kaibigan dahil tansyado niya yung bola. At nakita natin, first half pa lamang po ng game, maganda na, no? Si Luka po, nakita natin na first half, nabigyan siya ng 16 minutes of playing time. Merong 4 points pero grabe ang rebound niya mga kaibigan, no? Meron siyang 8 rebounds at 5 assists. Yung 5 assists, yung mga fancy pass na ginagawa niya yan, kasama na yung overhead pass dito kay LeBron James. First half, 48-37 lamang dito ang Lakers, pero nakita nyo naman so far, meron na si Jackson Hayes na 9 minutes pero may 2 puntos lamang. Mababa ang rebound, no? Austin Reeves, merong 19 minutes of playing time, meron 2 puntos. Rui Hachimura, maganda ang pinapakita. 17 minutes, merong 10 points. LeBron James, 16 minutes of playing time, merong 10 points mga kaibigan. Ang sinasabi ko sa inyo dito, nung nagpahinga ho si Luka Doncic doon po sa first quarter, ipinalit eto pong si Alex Len. Samantalang si Alex Len naman mga kaibigan, nabigyan ng 4 minutes, no, na playing time sa first half pero wala ho siyang puntos. Napansin din natin na kay Alex Len na yung bola, ipinapasa niya pa mga kaibigan. So yung take ng risk or pagka-take ng risk dito sa Lakers, hindi niya nagagawa. Natatakot siyang tumira kahit sa malayo or kahit sabihin natin mag-drive sa loob para ipasok ang bola, hindi po nagagawa ni Alex Len, which is yun talaga ang ayaw ng Lakers, yung takot ka mag-take ng risk na kung alam mo naman kaya mo, dapat ginagawa mo mga kaibigan. So nangyari mga kaibigan dito, talagang hindi pwede yung ganitong big man. Ito naman kay Mark Williams, nakita natin, no, nakatapat nila. Ito dapat yung na-trade sa Lakers mga kaibigan, pero okay na rin. Sinabi ng Hornets, no, pati ng Lakers na ito ngay may health issue. Pero so far naglalaro siya ngayon sa Hornets at okay naman, dumepensa, malakas din. At ang sinasabi natin, tila parang may sama ito ng loob sa Lakers, no, dahil nga hindi siya na-trade, no, na-cancel yung pag-trade niya sana dito kay Dalton Knecht at siya dapat dito sa Lakers. Kung sakasakali pong na-trade talaga si Mark Williams sa Lakers, no, meron silang malupit na twin tower. Ang sinasabi ko diyan, si Jackson Hayes at etong si Mark Williams. Si Jackson Hayes okay na pero parang nag-aalangan siya sa mga galaw niya, no. Bihira din siya mapasahan ni Luka ng mga bola mga kaibigan para sa magagandang assist. At nakita nyo mga kaibigan ko, no, pagdating po ng second half, dito sa third quarter, dikitan lang talaga yung score. Under 3 minutes of playing time, merong 65 to 60. 5 points na lamang po, no, ang kalamangan ng Lakers. Nahabol pa ng Hornets, no, yung ilang puntos na kalamangan sa first half. Marami tayong nakitang factor dito na ang Lakers minsan talaga nagkakamali, no. Nagkaroon sila ng maraming errors din mga kaibigan, which is yun yung isang dahilan sa pagka-lead ka po ng kalaban para makahabol, no, sa puntos. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yung sistema na ginagamit ngayon ni JJ Redick, naka-fix na talaga. Ano yung sinasabi kong nakapix mga kaibigan ko? Sa starting 5 lineup ng Lakers, regular na hong kasama dyan mga kaibigan ko. Etong si Rui Hachimura, si LeBron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Pero kung sakali nga pong magkaroon ng injury or ma-injured, sabihin na natin si Jackson Hayes, automatic ipapalit dyan si Alex Len. Pero si Alex Len ba kayang makipagsabayan sa mga intense and crucial game? Samantalang kung nandiyan before, no, si Anthony Davis, no, nire-respeto ko yung posisyon dati ni Anthony Davis sa Lakers. Kayang-kaya niya buhatin yung Lakers. Pero si Luka, nakita nyo, pinapatunayan niya na ngayon na kayang-kaya niya talagang dali ng Lakers mga kaibigan sa kampyonado.
Pero nakakapagtaka, nung second half nga, nung third quarter, nakahabol po, no, etong nga pong Hornets, which is, ano ang naging problema dito? Nagpabaya ho, no, ang Lakers sa depensa nila, at ang sinasabi ko talaga, number 1 na kailangan ngayon ng Lakers, yung legit ho na sentro o big man. Hindi rin kasi kinakaya minsan, ito nga pong si Jackson Hayes, lalo na kapag mga magagaling talaga at matatangkad ang mga big man o sentro ng kalaban, hindi na po nakakasabay mga kaibigan ito si Jackson Hayes. Si LeBron James, no, kung titignan nyo, kahit kalabaw na ang ginagawa niya. Under 2 minutes nga po, dito nga po sa third quarter, etong si LeBron James, meron pa lamang pong 10 points, which is meron ng 24 minutes of playing time. Si Rui Hachimura, so far, siya yung pinakamataas yung naiambag na puntos sa third quarter, 14 points, meron 25 minutes of playing time. So mga idol, pagdating naman sa huling quarter, sa fourth quarter mga kaibigan, grabe. Nakahabol po ang Hornets at natambakan pa nila ng ilang puntos ang Lakers, no, under 8 minutes of playing time. So nakapakang hinayang talaga ngayon kasi, no, pinakawalan ng Lakers etong si Mark Williams. Bakit ko nasabi? Tignan nyo mabuti mga kaibigan. Yung puntos po na naitala nga po nitong si Mark Williams mga kaibigan, no, sa Hornets. Under 8 minutes, no, or 7 minutes of playing time, merong 22 minutes of playing time si Mark Williams, merong 8 points, 7 rebounds, at isang assist. Samantalang, ito nga pong bagong recruit, no, o bagong pirma sa Lakers na si Alex Len na ating tinutukoy dito, wala nang iba, merong 8 minutes of playing time at merong isang rebound lamang. Under 7 minutes po yan doon po sa last quarter, sa fourth quarter. So talagang deserve talaga ng Lakers noon, no? Si Mark Williams, malaking panghihinayang. Yun pala ang problema noon na dapat nasolusyonan, sinasabing health issue. So far, ang ganda ng pinakita ng dalawang kumpunan na ito, no? Ang Lakers, maganda naman ang kanilang starting lineup at mas gagaling pa at mas gagalingan pa ng Lakers sa mga susunod na game.